Hello mga kaulam, ulamin natin ang ating kinamatisan na hiniwa-hiwang malaking talakitok. Ayan. Nilagyan natin ng maraming gulay o ilahat na natin at nang hindi na tayo mayat-mayang babalik sa mangkok. Mahilig talaga ako mga kaulam sa okra. Ay ewan ko kung bakit. Dati bata pa ako ayoko niyan dahil yung naglalaway pero nagustuhan ko na. So ayun mga kaulam, kumain muna tayo ng pananghalian dahil tayo may pupuntahan. Kailangan nating magmadali. At ako'y makikipagkita sa aking kapatid ulit at kami ay may pag-uusapang napakahalagang bagay. Namang dadalhan ko lang siya ng atsara at nanghihingi sa akin ng atsara. Tamang-tama naman na hindi ko na kailangan, na hindi ko na pwedeng kainin yung atsarang natitira dahil nararamdaman ko bawal sa aking acid reflux dahil maasim. Maasim ang atsara. Tuwing kakain ako, may nararamdaman akong kakaiba sa aking katawan. Kaya binigay ko na rin lahat ang atsara sa kanya, yung kalahating garapon na natitira. Dahil nga, bawal na sa akin. At gustong-gusto naman niya dahil binigyan ko din siya ng daing mga kaulam. Naku, napakasarap talaga mga kaulam ng aking daing na yung barakuda. Kakain sana kami ng ng kapatid ko ng yung favorite naming shawarma doon sa favorite naming shawarmahan at saka avocado shake. Ang problema pagdating namin abay pila. Punong-puno wala kaming maupuan. Di about face agad kami, naghanap kami ng ibang kainan. Kaya ang kinain lang namin doon sa Filipino restaurant ay arroz caldo. Na ako pala may nadismaya mga kaulam dahil bago pa ako malis sa bahay, nakaset na sa utak ko, nakakain ako ng shawarma at saka ng avocado milkshake. So sabi ko, sige, siguro hindi talaga araw para sa shawarma. Tapos sinamahan ko na lang siya dahil alam ko ang kapatid ko hindi pa nakakain. Kahit sabi sa akin, wag ko na raw siyang pakainin, okay lang daw siya. Alam kong gutom siya. Kaya pinakain ko siya ng arroz caldo. Sobrang init ng kanyang nilakad. Ang layo ng nilalakad niya sa metro station. Kaya sabi ko siguradong gutom. Tapos pag hindi ko siya pinakain, uuwi siya na ang layo na naman ng lalakadin niya sa metro station. Magugutom na naman di magdudoble ang gutom. Kaya sabi ko kumain ka muna. Tapos, ayun, bibilang ko sana siya ang aking pang plano, bibilang ko siya ng pandesal. Nakalimutan ko talaga mga kaulam. Ito gang kami dumaan sa tindahan ng pandesal, biglang hindi ko talaga naalaala dahil kami sobrang huntahan naming dalawa. Ang aming huntahan ay hindi maputol-putol. Kaya hindi ko na siya nabilhan ng pandesal. Pagdating ko ngayon sa bahay, naalala ko, sabi ko, nako, ang plano ko talaga, bibilang ko siya ng pandesal. Hindi ko na talaga nabilhan. Dahil sabi ko nga sa kanya, pagka ang pandesal, pang patawid gutom niya, pag kunyari, oras ng merienda, tas ayaw niya kumain ng kanin, o di pandesal, lagyan niya ng kahit na peanut butter, o kahit makakatawid gutom siya. Dahil tayo mga kaulam, may mga oras tayong gutom, pero ayaw natin kumain ng kanin, dahil masyadong heavy, pag may isang pandesal, tapos may palamang peanut butter, o kaya jam, okay na, solve na tayo sa ngayong araw ng Lunes na nilalabas ako. Diyos ko po, Rudy, ang lumabas din sa lugar namin mga kaulam ay isang malaking pagsubok. Dahil lahat ng road din ngayon ay ginagawa at agawang-awagawan pa sa parking. Kaya sabi ko sa asawa ko, hindi na muna ako lalabas dahil sobrang hirap talagang makahanap ng parking pag nakabalik ka na. Tapos, bago ka makalusot sa road, ay Diyos ko talagang para kang lulusot sa butas ng karayom. Kaya pag umaga mga kaulam, pagpapasok kami, maaga pala wala pang 6 o'clock na baba na kami. Dahil pag inabot kami ng mga 6:10 o 6:15, doon na kami talagang dadaan na kami sa butas ng karayom. Grabe, dahil ewan ko kung bakit pinagsabay-sabay nilang gawin din ang road. Kaya hirap na hirap ang mga tao ngayon sa parking, sa paglabas sa parking, sa paghanap ng parking. Talaga naman, lahat na yung Kaya sa mga kausap ko na hindi ko napupuntahan ngayon ay talagang pasensya na kayo at talaga namang, sabi ko nga, uulitin ko, ang lumabas sa aming parking din ay isang malaking pagsubok sa buhay. Sana na may bago mag-start ang aking summer break, tapos na ang road din dahil ang bilis talaga nilang gumawa. Yung kabilang road tapos na kaagad. Parang 10 days pala ang nilang ginagawa. Sana bago mag-start ang aking summer holiday, tapos na sila ng paggagawa. Dahil talaga namang malaking abala sa buhay ko. Maraming planong pupuntahan ngayong summer holiday. Kung ako hindi makakauwi ng Pilipinas, marami akong pupuntahan. Pero gustong-gusto kong umuwi ng Pilipinas talaga mga kaulam. At saka kakaiba na rin ang init ngayon. Talaga namang ang init ngayon may talent na rin. Grabe. Talaga namang nanunuot-nuot na sa buto-buto ang init ngayon sa labas. Pero caring-carry naman, sanay na tayo dyan. Kaysa sa naman nag-i-snow, yun ang ayaw ko sa lahat. Mas gugustuhin ko pang tiring ka ang init na ganito kaysa sa snow.